Hello guys! Gagawa tayo ng reactions regarding ito sa nakuha ko na na info dito sa social media. So, ito talaga is talagang totoo naman yung sinasabi talaga dito sa na ito. Sa social media nga nakuha ko na info. So, ayan, anin po natin kasi kahit tayo mag-iisip tayo, bakit tayo mayaman ang bansa natin, ang bansang Pilipinas sa mga natural resources. Totoo 'yan. Mayaman tayo sa mga natural resources. Meron tayong dagat, meron tayong lahat falls, ilog, lahat ng mga meron din tayong mga minerals, niyugan, halos lahat meron tayo. Pero ano ang nangyari? Hanggang sa kasalukuyan, nasa baba pa rin tayo. Nasa third world country pa rin tayo. Diba? So panoorin natin muna ito yung kunting info na nakuha natin sa social media. Switzerland has no oceans. Singapore has no rice fields. Saudi Arabia has no So, ang Switzerland, wala silang pero mayaman sila. No, 'di ba? Mayaman sila. Ang Singapore, mahirap pa yan dati kaysa sa Pilipinas. Pero nasaan na ang Singapore ngayon? 'Di ba sila na yung minsan sila pa yung nasa top, no? Dati, nasa baba lang yan siya ng Pilipinas, dati. Pero ngayon, ang Pilipinas, nasa bottomless. Ang Singapore nasa top. Kaya talagang minsan pala isipan talaga, bakit ano ba ang problema sa Pilipinas, no? Tulad ng Saudi Arabia, wala silang forest. Disyerto ang Saudi Arabia. Pero mayaman sila. Sabi natin meron silang oil, no? Ang Pilipinas meron din, no? Pero hindi siya ganoon yung na ngayon. Pero meron talaga ang Pilipinas na mas mahigit din, na mas ganoon din kalaki yung deposit minerals sa atin. Kaso, bakit ang problema hanggang ngayon, hindi pa rin siya no? Hindi pa rin siya ng ating pamahalaan. At isa pa, ang Saudi Arabia, meron na rin silang ngayon, nakakapagtanim sila, meron na silang farm. Ang disyerto, dinivert nila into farm. Tag-init, ang init dito sa Middle East, napaka sobrang init. Nasa 45 to 50 degree, lalo na pag summer. Pero ang Saudi Arabia, farm kahit na ganon kainit. Ang winter dito, maikli. Minsan umabot lang ng 5 to 6 months. Tapos summer na. Kahit na mayaman silang bansa, meron na silang oil deposit, pero naghahanap pa rin sila para ang mamamayan nila is makakakuha ng magandang oportunidad tulad ng mga farm, no? Para magkakaroon sila ng on the future. Kasi hindi naman forever nga magre-rely sila sa economic ng ibang bansa kasi hindi naman ganun lagi. No, mag-angkat ka na mag-angkat. Sa tusun ang Saudi Arabia, wala talaga yung forest. Napaka-disyerto. Halos lahat ng mga Middle East. Pero tingnan mo ng mga Middle East, ang yayaman nila. Anong meron ba sa kanila? Bakit ganun sila kayaman, no? Dito na naman tayo sa isa. forests. Japan has no rich minerals. Ang Japan din, no?
Wala silang hindi sila mayaman sa mga minerals. Pero ang Pilipinas, ang yaman ng Pilipinas sa mga minerals. Maraming minahan ang Pilipinas. Kahit sang sulok ka ng mundo ng Pilipinas pumunta, maraming mga minahan. Pero ang yaman nila. Magkalindol nga lang sila, magkakaroon lang ng tsunami. Wala pang isang buwan. Ayos na, ano na ulit sila, nakabangon. Paano kaya ang Pilipinas? No, ganun katindi ang mga bansang yan. Wala silang mga gaanong resource, hindi sila gaanong mayaman sa mga natural resources, pero ang yayaman nila. Ito naman yung Netherlands. Netherlands has no mountains. The Philippines has all. Ang Netherlands, ito ay mga, kumbaga, inaanan sila ng dagat. Kasi, kumbaga, kaunti lang yung lupa na pwede nga titirahan. Pero may mga farm sila sa Netherlands. Nadadivert nila. Nagkakaroon sila ng maayos na mga farming. Sila ang pinakamayaman din sa Europe. Diba? Dahil sa kanilang government, ang ganda ng gobyerno nila. Pero tingnan mo yung Pilipinas, ayon dito sa source na nakuha natin. Of these, yet remains poor. Why? Because the problem was never nature, it was corruption. Other See? Ang problema kasi sa Pilipinas, hindi ang nature, kundi yung corruption. Di ba? Corruption kasi ang pinaka problema kasi sa atin. Nations built systems that protected resources and invested in their people. The Philippines built dynasties and ghost projects. Billions in Lalo na yung yung ghost project. Itong taon lang ito, this recent administration, nagkaroon lang ng ganong malawakang ghost project. Diba parang mapapaano ka na lang din. Tapos isa pa, billions din ang mga remittances na pinapadala ng mga OFW taon-taon. See? Billions, not millions. Pero ano nangyari? Yearly nangungutang pa rin tayo sa IMF or sa World Bank. Yearly nadagdagan yung utang natin ng malaki. Ganon katindi. Arrive every year from Filipinos abroad. But instead of funding schools or industries, the money is stolen. Roads collapse. Yes, totoo yan. Kasi bawat bawat mga proyekto, bawat sangay or distrito, may kanya-kanya kasi yan silang project. Hindi kasi nagkakaroon ng mga transparency, halimbawa sa distrito namin. Walang transparency na na itong taon na ito, merong project na gagawin dyan sa lugar nyo. Wala kasing ganon. Kaya hindi alam kasi ng mga tao kung ano ang nangyayari. Ikay mo hanggang ngayon, sa panahon ni ang daming project, kahit ako nagulat ako, Ayoko lang kasi mag-mention. Alam mo naman ang panahon ngayon ni ng ating admin, pag ikaw ay negative sa kanyang mga comment, kailangan lagi kang positive. Parang nakakaloka kasi, di ba? Hospitals fail and jobs never appear. The betrayal is clear. Totoo yan. Kulang sa mga maraming kababayan natin ang walang trabaho.
Isa pa yan sa mga problema ng bansa natin sa Pilipinas, yung jobless. Ang iba sa total na nakaka-graduate, nakapagtapos, pero walang trabaho. Mas marami ang walang trabaho kaysa may trabaho. Kaya ang nangyayari na, ang ginagawa na lang ng mga kababayan natin, pumupunta na lang ng ibang bansa kahit na magiging domestic helper para lang matugunan yung pangangailangan ng pamilya. Napakahirap talaga. Ang gusto ko pa naman sana mangyari pa naman sa ating bansa, ito yung hindi na pupunta sa ibang bansa ang mga Pilipino, no? Isa sa mga pangarap ko or sana mangyari iyan. Yung kukunti na lang ang mga kababayan natin ang magtatrabaho sa ibang bansa. Kaso ang nangyari, mas marami ang lumalabas magtrabaho sa ibang bansa kaysa magtrabaho sa ating bansa. Yun ang problema. This country is rich, but the wealth is hijacked by officials who treat politics like a business. That is why Totoo yan. Hindi naman lahat ng politiko, no, ganon ang mindset or ang konsepto sa pagpatakbo. Kasi nga, ang government nga, pag sinabi nating political is a public servant, no? Ang nangyari kasi sa karamihan sa kanila, instead na magiging public servant, parang alam mo na yung meron kang sariling negosyo na wala kang kapital, pumasok ka sa isang kumpanya na namumuhunan ka na wala kang kapital, pero meron kang malaking kita. Parang ganun ang ganun yung pananaw ko nga, pananaw ng karamihan. Kaya yung bubo, uupo ka lang dyan sa opisina pag uwi mo, marami ka, pagkatapos ng kontrata mo, marami ka na, milyonaryo ka na. Ang iba, billionaire na. Di ba nakakaloka yung ganung Instead na magiging public servant ka, na silbihan mo ang mga kababayan mo or ang mga nasasakupan mo sa gobyerno, no? Instead na pagsilbihan mo sila para magiging maayos ang pamumuhay ng bawat isa at ang bawat isa na ng mga taong mamamayan ng bansang Pilipinas, ang nangyari, ikaw lang ang yumaman. ikaw lang yung ang yumaman. Samantala yung mga kapitbahay mo, ang mga nagkaroon ng mga taxes, nagbabayad, sila lang lalong naghihirap. Ikaw lang yumaman. Ang sarap siguro ng magiging public servant, kaso nga lang, ang hirap ng ganun. Diba? Kumbaga, kahit pa paano meron naman sanang yung project na ikakabubuti ng mga mamamayan, lalo na sa distrito na iyong sinasakupan. Dapat ganon, no? Para sa ganon, ang bansa natin, hindi na tayo maghirap. At meron pa tayong mga pwede nating ipagmamalaki sa ibang bansa na ganito tayo ang status natin. Hindi ang problema kasi, alam mo yun, ang hirap makikipag-bakbakan sa mga, or i-explain ba, na hindi mo alam kung paano mo i-explain na ganito ang bansang Pilipinas. Ang hirap. millions of Filipinos still leave, not because the land is poor, but because the leaders made it impossible to stay. Think about it. With everything nature gave, the Philippines should be thriving. It is not poverty of resources, it is poverty of leadership.
nasa ano rin kasi yan minsan no, sa mga namumuno. Hindi naman natin ano, syempre, yun kasi ang ano natin. So, ang ano kasi, ang corruption sa Pilipinas ay matagal nang suliranin. Kahit noon pa man. No? Kahit noon pa man, lalo na nga sa ano, sa mga namumuno, sa mga distritong sinasakupan, halimbawa kahit sa mga barangay, mga SK, no? Sa mga SK, minsan dyan pa rin nag-uumpisa. Sa halimbawa SK chairman, dyan pa lang nag-uumpisa na yung pagsisibol ng unti-unti nilang pagkukurap. Halimbawa, sasabihin nila meron kaming project dito. Ito ang gagawin namin, worth of 100,000. Oh, sabihin natin no sa amin, may project sila, may SK. Alam mo anong project nila, pero hindi na rin ako nakipagmarites, no? Kung magkano ang project nila. Alam mo kung ano yung project nila, ang pinagawa nila? Alam mo yung simentado lang na nakalagay dyan, project na nila yan. SK Chairman Project, halimbawa, 2025, pangalan nila, yun lang. Yan lang, project na. Magkano yun? Halimbawa, sabihin nila 20,000. 20,000 lang yun. 20,000 na yun. Grabe! Ang alam yung mga parang yung posting nandyan lahat ng pangalan mo, lahat ng pangalan ng mga SK, at saka mga kagawad ng SK. Yan ang project na nila yun. Grabe! SK pa lang yun. Paano na pag nagiging barangay captain? Diba? Ano na mangyayari? Tapos halimbawa, paano na tayo sa mayor, vice mayor, siyempre ang mayor gusto naman tumakbo ng maging gobernador, magiging congressman. Meron na silang ugat, no? From SK to barangay, to vice mayor, to mayor, to to gobernador, to congressman. May ugat na sila, tutubo na lang siya natutubo. Kasi nakapag-umpisa na sila. Kaya ang nangyayari, no? Ang ekonomiya ng bansa natin ay babagsak yan, no? At saka hindi rin yan kasi nga hindi maganda ang nagiging resulta kasi binubulsa yung na dapat ang proyekto doon sa mamamayan, no? Nagiging nila, ginagawa na lang nilang parang parang negosyo yung public servant. At ito rin ay nagiging dahilan din ito ng kahirapan, no? Sa mga mamayan, lalo sa mga nasasakupan ng distrito. At ito ay nagiging nakawalan din ng tiwala ng mamamayan sa pamahalaan, lalo na halimbawa, no, sa barangay, no, sa barangay nyo. Dahil sasabihin nito ng mga tao diyan, ay naku, yan, kurakot yan si barangay yan. 3 term na ang, halimbawa lang 3 term na ang nakaupo yan pero walang project. May ganun talaga. Kahit sa amin. 3 term or 2 term. Pero kahit project wala siya. Wala siyang nagawa. Pero sumasahod. Wala naman siyang ginagawa. Basta tawag lang barangay. Hindi sa yung mga nakaraan. Mga nakaraang mga ganon. Hindi sa ngayon.
Kaya napakahirap. Kung talagang ikaw talaga is a public servant, talagang gugustuhin ka talaga ng mga tao. Lalo na kung meron namang nakikita or may pakinabang naman ang pag-upo mo bilang isang barangay, no? Sa nasasakupan mo. 'Di ba? Kaya ang hirap talaga magiging loyal sa pagiging magiging public servant. Kasi nga ang pera talaga pag mo kumikinang matitempt ka talaga na kukunin lahat. Parang ayaw mo ng gusto mo talaga umbusin. Ayaw mo talaga magtira kahit kaunti para lang saan. Parang ganun ang nangyayari. Kasi parang is a bunch of gold, no? In the chest. Parang ganon. Gusto mo kunin lahat at dadalhin sa iyong bay at itago para sa iyong kinabukasan. Dapat ang public servant dapat magiging responsible tayo, no? Magiging responsible at maging accountable sa ating nasasakupan, no? Para sa ganon, bilang isang barangay o pinuno, ang ating nasasakupan ay magiging maayos din, no? Magiging maayos din. Kasi makikita nila kung nasaan napupunta yung mga pondo, yung kinikita. Makikita mo rin yan. Lalo na sa ngayon, ang daming yung mga tax. Grabe, ang tataas ngayon ng bilihin dahil sa tax. Isa pa sa mga problemang yan, ang tax. Kasi dyan kinukuha ang pondo ng bayan. Pero ang nangyari, walang project. Ghost project. Save this, because forgetting protects the corrupt. Share this, because the truth belongs to everyone.